Guys, iba talaga kapag ka mayroong crossover or mayroon talagang dividing network kapag mga gantong amplifier lang yung gamit mo. Pwede mo pa siyang palakasin at pwede mo siyang palinawin yung kanyang sound at pwede mo pang palabasin yung kanyang bass. Pag may natutunan ka, ituro mo sa iba. Libre lang naman to, ba't pa ipagdadamot, diba? Reggie TV nga pala, sige mag-subscribe ka na para updated ka palagi sa bawat upload ko pa. So ito talaga ang isa sa pinakamagandang setup guys kapag nagdi-DIY kayo ng mga speaker. So ito guys yung mga sekreto nila kung bakit gumaganda yung bass ng kanilang mga subwoofer kahit mga gantong sub lang kanilang gamit. At gumaganda yung kanilang mga tunog ng speaker at lumilinaw, kumikinis at nagiging clear ang kanilang bass at kanilang tweeter. So guys, hindi ko pa kinabit yung tweeter kasi sinubukan ko lang siya. Napakaangas pala talaga ng tunog kapag mayroong dividing network or crossover. Kahit ganito lang ang amplifier na gamit nyo. Kaya mapapansin nyo guys, napakaraming gumagamit ng mga gantong amplifier. Kaya pa ang ganda ng mga tunog ng kanilang mga speaker. Kahit ganito lang, mumurahin lang yung kanilang mga gamit na amplifier. Kasi ginagamitan pala nila nito. Ayan, so pwede ka pang maglagay ng isang speaker pa. Bali dalawang subwoofer ang pwede mo ilagay dito basta naka-series connection siya. Kasi mayroong mga subwoofer ngayon na tag 200 watts. So dalawa ang bilhin yung speaker para mas maganda left and right. So isi-series connection nyo. Tapos kung dalawang tweeter naman, pwede rin naman siyang series connection. Pero kung isa lang yung subwoofer nyo na medyo malakas yung wattage, ilagay nyo lang dito, iparallel nyo lang. Ito guys, nakaparallel lang yan. So pag parallel, ibig sabihin, isang connection sa speaker to, isang connection lang din dito. Hindi pa natin nilagay yung tweeter niya. O yan. So ang pagkakabit nga lang yan guys, ganito lang. So may nakita kayong ano dyan, bass. So dito nyo ilalagay yung mga speaker nyo na malalaki ang bass o yung kanyang mga low frequency gaya ng mga sub or subwoofer. Ito naman yung tweeter, pero hindi na natin na kinabit kasi trinay ko lang, napaangas talaga ng tunog. Tapos, ang connection niya ay ito, left and right lang guys, so hindi siya pwede magkabaliktadan ko yung kanyang polarity. So mayroon tayong tinatawag na red and black. Papunta naman yun guys dito sa kanyang amplifier slot dyan. So mayroon pang slot na isa guys na magkatabi, yun po yung tinatawag na tweeter. So pwede po kayong maglagay pa ng isang tweeter dyan. Pero kung gusto yung mas luminaw pa ang tweeter nyo, mas maganda at umangas ang tunog, pwede nyo nang ilagay doon. So optional lang to kung gusto nyo itong ilagay. Pero kung mayroon na kayong dividing network, maglalagay kayo ng tweeter dito. Pero guys, yung tweeter na ilalagay nyo, hindi nyo na kailangan ng capacitor kasi may mga capacitor na yan guys. Ayan, kung nakikita nyo yan, nakasama na po yung capacitor niya guys. Maglalagay lang kayo ng capacitor kapag ilalagay nyo siya dito. Yan, pwede nyo ilagay dyan. Pero pagka ilalagay nyo sa dividing network, yun na kailangan ng capacitor. Kasi complete set na yan guys, nakakompleto na yan. So, lagay mo na lang, i-connect mo na lang. So, subukan natin guys, napakaangas, napakaganda talaga ng bass niya. So, ayan guys, so itatry na natin, napakaangas talaga. Pakinggan nyo yung sound guys. Guys, oh. Di ba guys, napakaganda ng dagundong guys, oh. Di ba guys? Kasi pag nirekta mo siya dito guys, yung ating subwoofer dito, nakukulangan ako sa tunog ko. Ganda guys oh. Ayan guys. So hanggang dito lang yung video natin guys. So paano, maraming salamat guys and thank you for watching.